Hi guys! Welcome sa aking mini vlog. Bali ito guys yung last part na ng travel namin sa Busan. Bali kinuha lang namin tong malit na tumbler at kukuha lang kami ng mainit na tubig kasi doon nga kami magkakape sa labas. Manonood kami muna ng drone show tapos magkakape kami doon sa malapit sa may dagat. Tapos nga pala nagsuot na rin kami nitong long padding kasi nga gabi na ngayon tapos super lamig niya guys. And kasi kapag sa tabi din ng dagat kasi syempre 'di ba mahangin kaya long padding yung sinot namin. Tapos kumuha na rin ako nitong cup. Yan. Tatakpan lang din ni Mr. at kami gogora na. Ayan. Tara na. Let's go. Ganda rin talaga nitong ambience ng hotel na to. Yun nga lang, nabudol kami. Meron din palang daan dito sa kabila. Di namin alam. Ngayon lang namin nalaman. At yan. Kami ay gogora na. Tapos ganito nga pala yung niya sa gabi. Kasi kanina, di ba, nung lumabas kami, umaga pa. Yan. At tamang kapito ko lang ako kay Mr. kasi ang lamig. Yung kamay ko dito, as in talagang ang lamig. Nasabi ko, dat pala nagdala din ako ng gloves na pang winter. At itong dinadaanan namin, guys, tinatandaan ko kasi nga baka mamaya hindi kami makabalik dun sa hotel ba. Kasi makakalimutin din ako. Sabi nga ng asawa ko, i-video ko daw. Ang sexy naman itong nasa harap namin. Kung ano yung pagkabalot na yung mag-asawa kasi nga super lamig. Itong siya naman ay parang hindi nilalamig oh. Sa bagay kasi naka-stocking naman siya. Yung mga tao ngayon guys, as talaga naka-aura sila sa bagay. Nasa city tayo. Ang daming mga dito. Mga bagets na may mga couple. Tas, as in talagang mga naka-aura sila. Noong umaga pa nga lang pagpunta namin dito, ang dami ng mga bagets na nakaporma talaga. Yung iba mga nakapalda lang na ganyan. Tapos nakasuot ng stocking. Tapos ito yung naabutan namin. Hindi ko alam kung kanina pa ba nagsimula o kaka-start pa lang. As in talaga na-amaze ako. Alam yung nakita namin to. As in nakahinto na ako. Tapos napatangad na talaga ako dyan. Sabi ko sa asawa ko, bibidyohan ko na nga siya. Kaso may naririnig ako na isang lalaki na panay taboy niya sa mga tao na nandito. Kasi nga daw, delikado daw dito. Pinapapunta niya kami doon sa may area lang talaga na doon pwedeng mag-video. Kaso naman nga, doon kasi hindi siya masyadong kita, dito kitang-kita kaso. Panaibalik nitong lalaki na to, sabi nga daw ay delikado daw dito, kaya doon daw kami. Kasi talaga nagulat din ako kasi ang dami ring tao nito guys. Ganito pala kapag Sabado dito, ang daming tao kasi nga gawa nga niyan drone show. At ito, pabalik-balik nila kaya no choice, nagpunta na lang din talaga kami nung asawa ko doon. Ang dami rin nga nagbibideo dito. Mga couple, tas iba, mga pamilya, may mga kasamang anak. Ayun, ang ganda sana ng spot dito kasi walang tao. Kaso, ayan, hindi kami tinatantanan ng lalaki. Ang ganda. Hindi ko alam kung kung ilang design ba itong ipapakita nila, pero ayan, basta ako dito nung time nito guys, nakatanga na lang talaga ako. Alam nyo ba, yung feeling ko dito, kinikilig talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Sobra akong na-amaze dito sa mga nakikita ko. May pagkaigno lang, no? Pero basta, wala akong pake. Basta ito, nakikita ko nga siya. Iba kasi yung nakikita mo talaga siya ng personal kesa sa nakikita mo lang siya sa YouTube o sa social media, guys. Mas maganda yung kita mo talaga siya ng personal. Ang dami nga rin talagang tao dito na nagbibideo. Yung sa may bandang malapit sa dagat, guys, sobrang puno siya, guys, ng tao. Kaya gusto man namin doon magpunta ay hindi na kami makakasiksik. Kaya dito na lang din talaga kami. Okay din naman siya, kaso mas maganda sana kung mas malapit pa. Ayan at nakaka-amaze. Hindi ako magsasawang magpaulit na amaze kasi nakaka-amaze naman talaga. Siguro yung mga nakatira dito, talagang nagsawa na lang din sila dyan kasi nga every Saturday may pa-drone show dito. Ang ganda lang din magtambay dito. O diba? At ang ganda din ng may pa-sounds pa talaga sila. Talagang nakakilig. At hindi ko alam kung parang ilang lang to, ilang design lang yung pinakita nila. Pero napakasaglit lang talaga guys. Parang hindi nga ata umabot ng 30 minutes yan. Hindi ko na nabilang kung ilan lang style yung napakita nila. Pero nakaka-amaze talaga. Ayan yung tone. Umanon yung nakasulat guys. Wow.
하나하나가 들어오면 와 맛있겠네요. At yan ay pagkatapos kami ay naglakad-lakad na ng asawa ko. Kanina sobrang daming tao dito guys. Buti ngayon at wala na. Bali naghahanap lang kami kung saan kami pwedeng maupo at magkape. Kasi yung baon nga namin. At dito namin napili. Doon pala sa may kabilang side. As in kanina nagulat kami kasi sobrang daming tao. As in puno doon sa may malapit sa dagat. Ayan at dito namin napiling magkape guys. Doon lang sa may malapit sa may Quangli Tegyo. Ang ganda no, parang naano ko dito yung sa Manila kapag kasi ang dami-daming ilaw. Sa Manila di ba parang ganito din siya. Yan o, kasi talaga nakakamalik mata. At tanaw na tanaw pa dito yung nagpa-fireworks na yan. Hindi pala kami nakapunta dyan. May ganyan din pala dito sa Busan guys. Yung sasakay kayo ng yate tapos may pa-fireworks sila. Sa susunod pupunta kami dyan. Soon. Kapag nakabalik ulit ng Busan. Sabi nga ng asawa ko din niya rin daw alam na may paganyan pala dito. O diba nakaka-relax dito. Ang ganda na ng tanawin. Tapos yung tunog pa ng dagat. As in talagang relax kami dito. Bali dito nga pala kami sa harap nito na nakatambay at nakaupo. Dito na rin kami nag-coffee guys. As in talagang ang sarap sa pakiramdam. Yung tipong noong nakaraang taon, tas talagang pigil kaming mag-travel ngayon. Eto na. Sulit naman talaga. 강아지 좋다. 해운대는 안 좋아. 강아지 좋아. 송도. 송도도 좋아. 근데 내 정도는 그냥 퀄리티 가장 좋아. 강아지 좋아. Pagkatapos nga namin magkape guys, napadaan kami dito. Sabi ko sa asawa ko, itry din namin do kasi nga nakakatuwa lang din. Tapos may kasi siya, may picture siya. Sabi ko, parang souvenir na rin namin. At itong time na to, kinumagahan na nga pala. Hindi na ako nakapag-video nung gabi. At itong time na to ay naghahanda na kami. Pa-check out na rin kasi kami. Nakapag-almusal na rin kami. Hindi ko na rin binidyohan guys kasi ayun, simple lang din naman. And ayan. Pero hindi pa kami nito nagkakape kasi naubusan kami ng mainit na tubig. Bale, sa baba na lang kami kukuha ng mainit na tubig. Kasi may kape naman kami kaso wala nga lang tubig. Alam ko mayroon dong mainit na tubig sa baba. At yan sabi ko, tapos na ang aming mas malilikayang araw nito. Tapos na ang aming bakasyon at back to reality na naman. Ayan, at may pagbabay pa ako. Ako yung tao guys na kapag bago umalis ng hotel, as in talagang gusto kong maayos siya guys. As in inayos ko yung sa may kama, yung cover doon, tapos ayun yung mga towel na ginamit namin. Kasi yung asawa ko sabi niya, bakit ko pa daw inaayos yun at may mag-aayos naman nun. At yan, at kami magpa-chill-chill lang dito sa salamin. Kukuha lang kami ng mainit na tubig dito bago kami umalis. Kagandahan dito sa hotel na to, meron silang pa-washing machine para kung sakaling may mga labahin yan, pwede nyan isalang. Ito na rin pala kami guys, uminom ng coffee namin, biyahe na rin pabalik. Sabi nga ng asawa ko dito ay kung gusto ko pa daw ba dumaan muna ulit sa may tabing dagat bago kami umalis. Kasi sabi ko ay wag na at marami na rin naman akong kuha sa may tabi ng dagat. Ayan, at yung panahon ngayon, hindi ko alam kung uulan ba. Bakit ganyan kakulimlim? Hindi siya kasing ganda nung weather na papunta pa lang kami dito. Huminto lang muna kami dito kasi gawa na magcha-charge yung asawa ko dun sa may high pass niya. At ayan, tingin-tingin din kami kung ano pwedeng mabili namin. Bali ito guys, time na to is na siya. Alas 12 na siya. And hindi ko alam kung dito na ba kami magla-lunch or ewan. Tingin-tingin lang din muna. Tapos magsi-CR na rin pala ako kasi as usual, lagi na lang naihi sa biyahe. At daan din kami dito sa may Pyeongjong. At ito yung pangalawang stopover namin. I think dito kami magla-lunch nung asawa ko. Kasi kapag sa bahay pa ay malilipasan na kami ng gutom. Kaya sabi ng asawa ko, dito na lang daw kami mag-lunch.
At bago ang lahat ay ako'y pupunta na naman ng CR. Ano ba yan? Naku, lagi na lang naihi. At ito ang kanilang CR. As usual, malinis. At andito na rin pala kami. Namimili lang yung asawa ko ng kakainin namin. Nahirapan yan mamili. Oh. Ito yung napili kong food doon kaso. Tapos yung kanya guys, duwendang chige. Pero sabi niya guys, hindi niya nagustuhan. Hindi daw masarap. Mas masarap daw yung niluluto ko sa kanya. O diba? Dumaan din pala kami dito kasi nga yung asawa ko naglilihin na naman siya. Nag-crave siya nung kalbichim. At yun nga lang daw ang aming dinner. Para daw pang end ng aming travel. O diba, may paganyan naman siya. At ito ka na guys, tatapusin ng aking vlog at sobrang haba na. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!